No po, minsan merong isang kwento tungkol sa isang pagong na naglalakad sa gubat. Pero sa kanya pong paglalakbay, merong napadaang na asong lobo, a fox. Nakita po niya itong pagong, nagutom itong asong lobo. Sabi niya sa kanyang sarili, meron na akong pagkain ngayong hapunan. Kaya dali-dali po na tumakbo yung asong lobo para kagatin at kainin itong pagong. Buti na lang narinig po siya ng pagong. Kaya ano ang ginawa niya? Dahil hindi naman po siya makatakbo, hindi naman siya mabilis, ang magagawa lang niya ay pumasok doon sa kanyang tahanan. The little turtle went inside of his shell. Pagdating po nitong asong lobo, kinakagat yung kanyang bahay, yung kanyang shell. Pero dahil napakatigas, hindi po niya makain yung laman ng pagong. Kaya sabi po nitong asong lobo, hihintayin ko na lang na lumabas itong pagong. At pag lumabas siya, manda siya dahil kakainin ko siya. Kaya binantayan po nitong asong lobo ang pagong. Buong gabi, hanggang kinabukasan, pinapanood, binabantayan, tinitignan nitong asong lobo ang pagong. Pero kinaumagahan, gutom na po itong asong lobo at wala na siyang magawa. Nainip. Anong ginawa? Umalis. Naghanap ng ibang kakainin. At nung narinig po ng pagong na wala ng asong lobo, dito na po siya lumabas at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Napakaganda po nitong simpleng kwentong ito. Ano ba ang aral na pwede natin matutunan? Mga kapatid, ang asong lobo ay yung mga problema natin sa buhay. They are the negative people. They are our worries, our fears. They are our stress. They are our burdens in life. At minsan, kahit na anong gawin mo, hindi mo matatalo itong asong lobo o problema mo na tapatan. Hindi mo siya matatalo sa iyong lakas. Hindi mo siya matatakasan. Hindi mo siya maiiwasan. Ano ang pinakamagandang gawin? Ay yung maghintay ka lang. Lilipas din ang problema. At pinapaalala sa atin ng Panginoon na makakayanan natin anuman ang ating mga problema at suliranin kung papasok tayo sa ating kalooban. Ano ang pinapahayag ng Panginoon? Jesus said that you should not try to search and find the kingdom of God because it is not outside. The kingdom of God is in you. Nasa inyo ang kaharian ng Diyos. Nasa loob nyo ang kaharian ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? If the kingdom of God is in us, it means that we have the power over our problems. That we have the capacity to transcend any challenges. That we have the strength to overcome any problems in our life. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po lugar. Ang kaharian ng Diyos ay isang karanasan. Ang karanasan ng kanyang kabutihan, pagmamahal, buhay at lakas. At sinasabi pa nga ng unang pagbasa sa atin na kasama sa kaharian ng Diyos ay ang karunungan. At pag nasa iyo ang karunungan, hindi ka mababalisa. Dahil lahat ng grasya at pagpapala ay mapapasa iyo kung nasa iyo lang ang karunungan. Where is the wisdom of God? Where can we find it? It is already in us. God has already planted His wisdom, His grace, His kingdom in us. And that is the good news. Huwag tayong mag-aalala, huwag tayong matatakot. Ang kailangan lang nating gawin kung tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ay huminto muna at manatili makinig sa ating mga kalooban. Hindi sa ating puso, hindi sa ating isip. Meron pang isa na dapat nating pakinggan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na parte ng espiritu ng Diyos. Kaya nga po, kayo mga nag-aaway na mag-asawa, bago mo sigawan, murahin, pagalitan yung iyong asawa, why not be silent?
and wait. Listen to your soul. Kung meron kang problema sa iyong financial na buhay ngayon, kung may problema ka sa pera, alam niyo po, kahit na anong gawin niyo na lumabas, mag-ikot-ikot, hindi po kayo makakakuha ng sagot. Lalo lang magugulo ang iyong kaisipan. Pag meron kang problema sa pera, the best thing to do is really to stop and pray. Dahil maliliwanagan lang ang iyong kaisipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pakikinig mo sa Diyos. Kung may sakit ka, di ba, paano ka mabilis na gagaling sa pamamagitan ng paghihinto at pagpapahinga? Napakarami po na may sakit dyan. Alam ko, balisa, hindi mapakali, hindi makatulog. Pero kung hindi ka matutulog, paano ka gagaling? Dahil magkukulang ka sa pahinga. My dear friends, we have to believe that God's grace, the kingdom of God, is in us. And it cannot bloom, it cannot grow, and we cannot benefit from its fruit if we do not help it to grow. May ginagawa ang Diyos para tumubo yung kanyang grasya, bendisyon at pagpapala sa atin. Pero ang tanong, tayo kaya? Naniniwala tayo? May ginagawa ba tayo na mabuti para ito ay umunlad, para ito ay lumaki at mamunga sa ating buhay? My dear friends, believe that there is something good planted in you, and believe that all people has a goodness that God has planted also in them. Hindi lang naman ikaw ang nakatanggap ng bendisyon galing sa Diyos. Lahat po tayo. Meron po akong isang kaibigan na pare, kwento po niya sa akin, na nung bata-bata sila, yung kanyang kapatid ay problema ng kanilang pamilya. Ito pong kanyang kapatid nakapag-drugs. Naging perwisyo po ng kanilang pamilya. Naging black sheep ng kanilang pamilya. Kahit na paano po nila kausapin, galitan, nakuha na po na tinakot na nila para magbago po siya ng buhay. Wala pa rin po, patuloy pa rin po sa pagdadrugs. Hanggang no po minsan, dahil po pari tong aking kaibigan, kinausap po niya yung kanyang kapatid. Nag-heart-to-heart talk po sila. At dito po niya nalaman, ano ba yung problema ng kanyang kapatid, bakit nakapag-drugs. Kwento po ng kanyang kuya, ng kanyang kapatid, na sa totoo lang, kaya nag-drugs po siya, masakit po yung loob niya sa iba niyang kapatid. Bakit po? Dahil po nung bata sila, nagpapabili daw siya ng sapatos, hindi po siya binili ng kanilang mga magulang. Tinanim po niya yon sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng sakit ng loob sa kanila. At parang bang yung kanyang pagre-rebelde, pagda-drugs, yun po yung paraan niya para pansinin siya. Alam niyo po, nung nalaman nung aking kaibigan na pari yon, doon niya naunawaan yung kanyang kapatid. At mag-umpisa nun, talagang pinagdarasal niya na magbago na siya. Alam niyo po yung nangyari, ito pong dating drug addict, hindi lang po siya nagbago. Pumasok pa po siya, nanilbihan bilang kagawad sa barangay. At noong pong last October, nanalo po siya. Naging kapitan nitong isang baryo. See, my dear friends, sometimes we may judge people as bad, sinful, and wicked. Totoo po na mayroong mga tao na may masamang ginagawa. Pero wag nating kalimutan na nakabaon din sa mga taong yon ay ang grasya, ang kaharian ng Diyos. Kailangan pa rin tayong maghintay, magpasensya, magtiyaga at manalangin. Hindi natin masusolusyonan ang problema kung tatakbuhan natin. Hindi magkakaroon ng kasagutan kung magagalit tayo. Kailangan muna natin gawin minsan sa buhay para malampasan natin ang mga pagsubok. Kailangan lang nating tumigil, huminto, pumasok sa ating mga kalooban, makinig sa ating mga kaluluwa at magtiwala sa Diyos. Ano po ba ang inyong mga kinakaharapan na problema ngayon? Pinapaalala sa atin, huwag tayong mag-alala dahil may ginagawa ang Diyos. Nakatanim na ang kanyang biyaya sa atin. Tulungan natin ang pag-usbong ng kaharian ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mabuting gawa at pananampalataya.